Yo guys, siguro magtatagalog na ako kasi most of my engagements kasi sa TikTok is mga Tagalog kaya nahihirapan tawag nito. Kaya nahihirapan silang makapag-intindi ng mga pinagsasalita ko. Kaya ito, di ko kasi kabisado magtagalog but I will try my best, okay? And yun nga, I hope you understand. Eh, yun lang, di ko talaga kabisado magtagalog. Then, I will try my best. So, yun. Madami kasi akong naano ko lang ba na. Dami ko kasi nakikita na mga friends ko na nahihiya mag-gym o wala silang confidence mag-start mag-gym kasi takot silang ma-judge. Takot silang ma-judge, tawag nito. Takot silang, yun nga, number one yun, ma-judge. Guys, I just want you to know that I've been there. Tapos matagal din akong nakapag-start ng gym kasi takot akong ma-judge. Like, wala akong alam kung ano yung gagawin ko sa loob ng gym. Tapos, baka pagtatawanan ako ng mga forms ko, ano yung ginagawa ko sa loob ng gym. Guys, I just want you to know na lahat ng tao sa gym o lahat ng yung nasa loob ng gym is they are minding their own business. Like, wala silang pake sa mga sa nasa palibot nila. Like, ano sila, nagano lang sila, nagse-set lang sila. Wala silang ano. Tapos takot kang pagtatawanan na baka mali yung ginagawa mo. Guys, yung mga matagal na sa gym, pagpasok mo ng gym, makikita mo yung makita mo talaga yung mga mature na doon sa gym is sila po yung tumutulong, like in-approach ka nila na ma'am or sir, ganito yung gawin mo, ganyan. Wag kayong matakot. Kasi noon ganyan din ako eh. Takot akong pumasok ng gym, baka ma-judge ako. Ano ba? O ma-judge ka ng mga friends mo, di ba? Ba't wag ganun, boy? Kaya, tapos, ito pa pala, kung takot kang ma-judge o hindi mo alam yung gagawin mo sa loob ng gym, alam mo yung pinaka-the best na i-approach mo? Is yung mga takot yung dating, I mean, yung mga malalaki, yun sila yung mga jack na ba, yung masyadong malalaki, yung makita mo talaga na matagal na nag-gym. Sila yung dalapitan mo. Alam mo kung bakit? Kasi masaya sila pag nagsi-share ka ng affection sa fitness or sa gym. Masaya silang pag-usapan 'yan. I mean, when they're I mean, when they share their knowledge about and experiences about fitness or bodybuilding, masaya silang pag-usapan 'yan. Kasi hilig nila 'yan eh. Passion nila 'yan. Sila pa yung number one nga makapagtuturo sa inyo. Tapos, madalas din kasi na tatakot yung mga baguhan. At least naman, take your first step, di ba? Take the first step. Importante talaga yun. Kahit alam mong common na to na words, o ano ba? Common na phrase. Like, take the first step. Talagang take the first step. Kasi pag sa time na pumasok ka ng gym, tapos ma-experience mo yung environment doon marirealize mo na wala talagang nangingialam sa yung kung ano yung ginagawa mo sa loob ng gym. Because they're minding their own business, they're reaching their goal or their achievements or ano yung dapat gawin nila sa loob ng gym. Wala silang paki, boy. Wala silang paki. Kaya yun, advice ko lang at least may knowledge kayo sa environment ng gym. It's either mataba o mapayat kang pumasok ng gym. Yung mga matagal na nag-gym, naging sila, like, ina-admire ka nila. Oh, yan dapat. Yung sa utak nila is ganun. Yun yung sinasabi. Ganyan dapat.
At mag-gym ka. Kasi sa pagiging healthy, ang dami mo kasing ano, ang daming like improvement or development na ma-attain mo pag nag-gym ka. Like confidence. Number one yun, confidence. Aside sa health benefits, ano naman yan, given naman yan, di ba? So, pag nag-exercise ka, ang dami talagang health benefits. Aside doon is self-esteem. Talagang bibigyan ka ng ano, confidence. Pre. Tapos, yun na, pag start na ng obsession mo sa gym is, dun mo na may i-experience yung disiplina mo. Like, kailangan kong pumunta ng gym kahit tinatamad ako. Yun. Disiplina tawag dun. Kasi, hindi naman talaga tayo, araw-araw motivated. Like, may nakikita ka sa TikTok na mga video na, ang ganda ng katawan niya, ang ganda ng physique niya. I want to achieve that in 2025. It's not like that. It's not like that. Kasi yung motivation is ano lang yan parang fuel lang yan. Like, pinupush ka lang yan. Tapos in the end of the day, malilimutan mo din yan. Like, nakukupas din yan. Yes, yung magre-remain talaga dapat sa inyo is yung disiplina. Ako, pumupunta ako ng gym. Araw-araw. Like, 6 times a week. Pag bored ako ng Sunday, pumupunta pa ako ng gym. Nagka-cardio lang. Importante kasi yung lalo na pag na-obsess ka na. I mean, ayaw mo na talagang mag-skip ng gym. Kasi simula lang yung mahirap Yun nga, take the first step. First step is always the hardest. Lalo na pag wala pa yung results, like first 3 months, talagang wala pa yung results. Kasi di madali yung process ng fitness or bodybuilding. But, sinimulan mo. Tapos makikita mo naman. Lalo na pag nakikita mo na yung results from like 6 months or 4 months, depende kasi yan sa disiplina Kung nag-loss weight ka, pina-maintain nyo talaga yung intake ng calorie nyo o tawag na to, yung kain nyo, tapos yung type of exercise na ginagawa mo sa loob ng gym. Yun kasi yun. Tapos, pag nakikita mo yung results, yun talagang ma-obsess ka sa sarili mo. Ma-obsess ka sa gym, ma-obsess ka sa results, ma-obsess ka sa ma-obsess ka sa ano yung gagawin mo sa susunod. Kaya guys, pag wala kang pang coach, approach mo yung sila, yung malalaki, yung takot yung datingan. Sila pa yung mismong willing tumulong sa inyo. So mamaya, siguro, sore pa kasi yung chest ko, diba chest ko ngayon. Gagawin ko mamaya is think arms. Mag-arms ako. So, kita tayo sa gym. So ngayon, yung gagawin ko ngayon is mag-arms ako. Instead mag-chest ako kasi masakit pa yung chest ko. Yeah, diba? Bawal i-train yung mga muscle na nagsusore pa. Kasi nga, baburn niya Baburn niya. Parang walang development niya. Sinusunog mo na yung muscle mo na gano'n. Sinusunog mo yung damaged tissue ba sa muscle. So, ngayon, arms. Warm up na tayo. I think yung unahin ko is triceps. Kasi
Maliit yung tricep ko yan. Compare sa iba. Malalaki sa genetic na yun eh. Pero, hindi naman ako nagkulang ng workout sa tricep. Pero, uunahin ko yung tricep kasi pangit yung nag-chest day ako. Yung last day. Pangit yung tricep ko nun. Kaya, unahin ko ngayon is triceps, tapos biceps. Biceps gamit to. Okay, start. Wah! Ah, 4 sets. Ay. Ah. Ah. Third set. One, two. 11, 12, 11, 12. One more. Ah. Ngayon, hindi ako magsusuperset. Kasi malayo yung preacher curls. Tapos next gagawin ko sa tricep is tricep push down. So, separate lang muna. Tricep push down, 4 sets. Tapos preacher curls, 4 sets. So, tricep push down, first set.
Ay. Ah. Ay. So, third set, tapos nito is another set, tapos proceed tayo preacher girls. Up. Wait. Up. Last one. Last one. Drop. Ay. So usually guys, pag nag-preacher curl ako is, yung ginagawa ko is, dito ako mahawak sa close grip. Kasi yung ginawa ko dito dun yung sa cable is ganito na eh. So dito sa preacher curls, controlled, tapos close grip dito. Kasi pa ako guys, yeah. So, first set. Ay, okay naman. As of now, pump na yung bicep natin na. Siguro 3 sets lang dito. Last set na to. Tapos proceed tayo sa hammer curls. Ay. Ay. Spot kami? Last. Ay, wala ko sub. Dapat. Kita na eh. So, picture curls, tapos na. Next is skull crusher ata. Skull crusher, tapos hammer. No? So ngayon guys is mag skull crusher at least 4 sets. Kasi yung, ito yung ano, roundness ng ano, ng arms natin. Dito yun eh, dito. Dito yun eh. So skull crusher, kaya yung iba, malalaki yung biceps, tapos straight lang dito. Pangit tingnan naman, diba? Kaya, ayun. For me, ito yun eh. Ito research din. Ito yung ano, na stimulate ng muscle natin sa skull crusher. First set.
Bye bye. Ah. Bye. Up ya. Last one. Ash. Up. Up. Bah. Woo. Two more. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bah. One more. One more. One more. Ay. Up. Ay. Woo. Ah. Woo. Ow. Ah. Two more. Ah, last one. Oh. Last one. Ah, shit. Last exercise is hammer curls. Insecure kasi ako dito, guys. Ang liit eh. Yung hammer curls. Pang tayo ng hammer curls. Ito yung 3 to 5 sets. Depends. Tapos, pause down tayo. Flex ba konti? Diba? Because why not? Up! Ay! Ay! Ubus na ako. Last 2 sets, tapos pause down. Okay, third set. Last set. Pause down. Ano ba may mga posing ng arms? Double biceps. Woo!
Ang ina. Ganda ng pump niya, no? Ito. Ano, anong tawag dito, bro? Ito. Damn! Ayo, around this ng shoulder ko tapos yung arms. Ang ina men. Ito. Yung dream course ko pag after ng cut. Masali, tawag nito? Yung Kamark's roll ba? So guys, tapos mo yung arms. Complete na din yung 1.5 calories. Coach Jones. May number 1 coach. Tapos, ewan kung bukas kung workout ba ako, pero subukan natin yung chest pag naka-recover na. Sakit pa kasi eh. Subukan natin, chest bukas, tapos yun na. Last posing din.